Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo Popoy at Bea at ganoon na rin sa buong team ng inyong programa. At syempre binabati ko rin ang mga astig kong kapwa kamorkada. Lalo na doon sa mga nanatiling loyal kahit sa online na lamang naririnig ang programang Dear MOR. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa inyong lahat para sa oras na ilalaan ninyo sa sulat ko. Itago nyo na lamang ako sa pangalang B-Boy. I'm 26 years old at meron akong maliit na general merchandise shop dito sa amin. Dati akong accountant pero dahil na burnout ako sa pinagtatrabahuhan ko, naisipan kong magsariling negosyo na lamang. Anyway, napasulat ako sa inyo, Popoy at Bea, kasi meron akong ongoing na something na pinagdadaanan. At lahat ng pinagdadaanan ko ay dahil kay Yan Yan. Classmate ko nung college si Yan Yan. Pero hindi kami ganun ka-close noon. Naging close na lang kami nung nag-class reunion sa isang restaurant that time. Or one time. At nataong magkatabi nga kami. Pero we started out as wala namang mali siyang magkaibigan lang. Hanggang sa aksidente ko itong nalagyan na nga ng mali siya. Kasi naman Popoy at Bea, habang tumatagal, lalong paganda ng paganda sa paningin ko si Yan Yan. Mapapisikal o sa ugali man. Petit lang si Yan Yan, maputi, mahaba ang buhok at dalagang Pilipina kung kumilos minsan. Pero madalas nga ay maligalig, lalo na kapag close friends ang mga kasama niya. Si Yan Yan yung tipong mahahawa ka sa kakulitan niya. At doon nga ako tuluyang nahulog sa kanya, Popoy at Bea. Perfect blend, kumbaga, yung mga qualities niya. Kaya isang taon after nung reunion namin na noon, doon na nga ako nag-umpisang magparamdam ng intensyon kay Yan Yan. Wala naman akong expectations, Popoy at Bea. Nung mag-umpisa na nga akong dumamove sa kanya. Dahil alam ko namang hindi niya ako type bilang higit sa isang kaibigan lang. Kaya nga it's my job to make her see me in a different way. To make her realize I could be the one. Yung mga ganun. Alam ko naman yung mga challenges na kinakaharap ng isang manliligaw eh. Dahil nagka-girlfriend naman na ako bago dumating sa buhay ko nga si Yan Yan. Pero hindi ko rin ina-expect, Popoy at Bea, yung duration ng aantayin ko para lang sa matamis niyang oo. Yang kung oo man ang isasagot niya sa akin. Ano pa bang kulang ko? Yung mga bond paper, yellow pad, tsaka ano nga pala yun siya? Bala ng stapler. Okay, kompleto na. Oh, B-Boy, musta? Ay, Lopa, Musta tindahan? okay lang pa. Yan na ba yung inventory mo? Opo, tinatapos ko na. Baka bukas kukuha na ako sa supplier. Samahan na kita. Anong oras ba? Hindi ko po sigurado pa eh. Kapag nakipakiusapan ko po si ate na siya muna magbantay dito. Oo nga. Teka pa, tumatawag lang si Yan Yan. Yan. Yung nililigawan mo. Opo eh. Wait lang pa. Wait. Hello, Yan Yan? B-Boy, Oh yes, ano yun? busy ka ba? Para sa'yo hindi. Ano meron?
ka? Para sa'yo nga hindi. Dali na. Sabihin mo na kung anong gagawin natin. Sundayin kita? Oo, kaso, Anong oras? yun na nga katatapos lang kasi ng seminar namin. Actually, dito lang malapit sa area nyo Kaso, ang hirap mag-book ng masasakyan. Tapos yung sakay ng jeep, napakalayo. Nasa loob kasi ito ng subdivision yata. Parang subdivision sa loob ng subdivision. So ngayon na. As in, ngayon na. Hindi, sige. Wag na. Ako nang bahala. Sige na, bye-bye. Uy, huwag mo nang babay. Ito naman, kinakausap ka pa So ngayon na nga, pwede naman ako susunduin kita. Para magamit naman natin yung bagong helmet na binili ko para sa'yo. Ano, game? Magbibihis lang ako. Mabilis lang ako makakarating dyan kasi nakamotor naman ako. Sure ka? Paano yung tindahan? Ako nang bahala dun. Basta antayin mo ako Send mo sa akin yung address tapos picturean mo yung harap. Or kung nasan ka, send mo sa messenger. Sure ka? As in, sure ka talaga? Baka ma-hassle Hindi, wala nang hassle-hassle na ganyan. Basta antayin mo ako. Send mo sa akin yung detalye Okay. Thank you, B-boy. See you. Okay, ingat ka dyan. Bye-bye. Oy. Teka, ano yan? Alis ka? Opo pa Si Yan kasi nahihirapang makauwi. Walang masakyan. Nandyan lang naman sila. Mga 15 minutes lang pagmumotoring ko. Oy, teka. Paano tong tindahan mo? Si Ate Jing pa. Wala, umalis. Si Mama. Nasa manikuran. Di kayo. Wag mo ako maiwan-iwan dito. Wala akong alam sa mga tinitinda mo. At isa pa, bala ko na rin umalis. Di sige pa. Isasara ko muna yung tindahan. Teka. Ba't mo gagawin yun? Mabilis lang naman ako pa Hindi magandang bigla ka nagsasara na lang kung kailan mo gusto. General merchandise ng tindahan mo. Inaasahan ka ng mga tao dito sa lugar natin. Patingin ka sa labas. May tao ba? Wala naman, di ba? Walang customer. Di wala nga atang naglalakad sa labas Ang init-init, sakit sa balat nung araw. O tapos ikaw, magmamotor ka pa. May jacket naman, tsaka naka-helmet pa. Wag na. Sabihin mo na lang kay Anya na mag-book na lang. Wala ngang mabook pa. Kailangan pa siyang puntahan doon. Paano tong... Relax lang. Ngayon lang to. Ano ngayon lang to? Pangilang beses mo nang ginagawa to Hindi pa. Never pa ako nagsara ng tindahan, ngayon lang. Pero ilang beses mo bigla-biglang iniiwan tong tindahan at pinapabantayan sa kapatid mo o sa mama mo. Naman mamaya mo na ako sermonan. Nagmamadali na ako. Balik ka na sa bahay pa. Sasara ko na tong tindahan para makalis na ako. Dali na, balik ka na dun. Nako, tong batang to, oo. Yan. Dito na tayo sa tapat ng bahay nyo. Teka. Tanggalin ko na yung helmet. Kumusta yung helmet? Kasya-kasya naman, di ba? Oo, kasyang-kasya. Grabe, dinagdagan mo naman yung mga utang ko sa'yo Utang? Anong utang sinasabi mo dyan? Ang dami-dami mo na kayang binigay at saka binili para sa akin. Sus, as if naman pababayaran ko sa'yo yun. Hoy, hindi naman ako asyumera, no? Bala ko namang bayaran ka, pa-isa-isa lang syempre. Naku, yan. Kailan kita siningil? Sige nga. Well, oo, hindi ka naniningil pero may hiya naman ako, no? Tsaka tong helmet na to, ang mahal kaya nito, no? Walang kaso yan. Kasi importante sa akin yung safe kapag angkas kita. Balak pa naman kitang gawing official backride ng pangmatagalan. Alam mo na. Oo, alam ko. Yan. Naku, buti na lang andyan ka na. Tito Dan? Bakit po? Naku, tulungan mo nga ako mag-book ng padeliveran. Kasi yung tita mo nakalimutan yung envelope ng ilalakad niyang papeles. Tatanga-tanga talaga kahit kailan tong tita mo. San po ba pupunta si tita? Bakit hindi niyo po tawagan? Nasa tren na daw siya, hindi siya makakababa. Malilate-late na yun sa appointment niya sa DFA. Sige po, susubukan kong mag-book. Teka po ha. Oo, pakidalian lang anak ha. Ako na lang po. Ha? Ako na lang po maghahatid yan sa tita ni Yan. Ay, sige nga please. Nakamotor ka naman ano? Tito! O bakit? B-boy hindi na. Sige na, umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Magbubook na lang ako ng... Hindi, ano ka ba?
Nyakang-nyaka ko yan. Malayo yung DFA, ano ka ba? Nakamotor naman eh. Kapag nakamotor ka, kahit saan madaling pumunta. Huwag lang uulan, kaya ako na yan. Para malalax na kayong dalawa ng tito mo. Ay, tito, akin na po. Ako na po maghahatid. Okay lang po naman na dumiretso ako ng DFA, ano? Doon ko na lang po kitain yung tita niya yan. Oo naman. Tatawagan ko. Bigay ko rin sa iyo yung number niya, ha? Sige po. Biboy naman eh. Relax yan. Malit na bagay. Gusto mo sama ka? Hay nako. Tapos ihahatid mo na naman ako rito pabalik. Sobrang out of way na, no? Gustuhin ko man pero mas mahahassle ka lang. Hindi, okay lang kasi. Ay hindi. Sige na, go na. Ihatid mo na yan. Tapos umuwi ka na kaagad para makapagpahinga ka. To kasing tito ko hassle eh. Yung tita mo ang hassle. Desperado lang akong gawa ng paraan yung kagagahan niya. Ay. Sige na, B-boy. Alis ka na. Maraming salamat sa paghatid ha. At sobrang sorry sa biglaang hassle. No problem, ma'am. Tito, alis na po ako. Maraming salamat, nak, ha? Ano yan? Anong drama yan? Bakit parang nakabusangot kayong lahat? Seryoso ba yan? Tatawa-tawa ka dyan, kala mo nagbibiro kami. Ano bang problema? Ikaw kasi, aalis-alis ka, sinarado mo yung tindahan. Tapos, ano oras ka na nakabalik? Hapunan na? Wow ha! Kung andito pa siguro kami ni Mama, baka kami na nagbantay sa negosyo mo na dapat ikaw ang nagbabantay. Kaso asang ka? Naging delivery boy ka pa nung nililigawan mo. Kadiri na yung pagiging tuta mo sa babaeng yan, ha? Uy, ate, wala namang ganyanan. Bait-bait ng tao, ginaganyan mo eh. Utot mo! Hindi anak. Ano lang kami, concern lang naman kami sa'yo. Ang tagal-tagal mo nang nililigawan niyang si Yan eh. Mag-iisang taon na daw, sabi ng ate Jing mo. Napapansin namin na ang dami-dami mo nang pinagagagawa dun para sa tao. Pero parang wala naman ata siyang balak sagutin ka. Hindi ba? Wala yan pa. Ginagamit lang niya yung si B-boy. Ate, O ano? ate, huwag po sana kayo magsalita ng ganyan. Hindi niyo naman po kasi kilala yung tao. At kung ano man po yung ginawa o ginagawa ko para sa kanya, ako po kusang na desisyon nun, hindi siya. Kahit siya naman yung tumawag na naman sa'yo para magpasundo. Yun, emergency yun. Kahit ang daming beses na. Wala ka naman kasing alam. Ang akin lang anak. Sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay pag-ibig mo. Basta, hindi mo sana pinapabayaan yung negosyo mo. Yung mga gawain mo dito sa bahay. At lalong-lalo na yung sarili mo. Naintindihan mo? Oo naman pa. Alam ko yan. Alam ko yan. Matanda na po ako eh. Kayo naman oh. Sus, aanihin mo yung edad mo kung tanga ka naman. Che! Popoy at Bea, nung time na yun, mag-iisang taon ko nang nililigawan si Yanyan. Pero sa totoo lang, hindi ko namalayan yung paglipas ng mga buwan. Kasi sobra akong nag-enjoy na kasama si Yanyan. Nag-umpisa kami as friends, kaya we know how to have fun as friends. Pero we know how to be romantic as possible. Lovers, well at least on my side, hindi pa nare-realize ni Yanyan yon. Pero balang araw, I'm sure she will. Popoy at Bea, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, sobra akong na-in-love kay Yanyan. Una sa lahat, type na type ko siya physically. Ang ganda-ganda niya. Sobra. At aanhin ko, real talk lang po ha, ang daming beses ko na na-imagine what it's like to kiss or hug her. At hindi na ako magpapaka-plastic pa dito. Na-imagine ko na rin kung papaano kami maglalambingan sa kama. Oh well, a boy can only dream. At sa sobrang in love ko nga kay Yanyan, minsan kahit ako, nagugulat na lang din
sa mga kaya ko palang gawin para sa kanya. Ay, sarap talaga ng pagkain dito. Salamat sa libre pa, ha? Anytime. B-boy! Dali natin si Mama dun sa coffee shop na Instagrammable. Nasa second floor ata yun ng mall na to. Saan yun? Kulang yun, ah. Minsan ako mapadpad dito, eh. Okay, tara na. Para makauwi na tayo agad. Sige, tara. Tumatawag sa akin? Teka, baka si Yan to. Si Yan nga. Hello? Hello? B-boy? Oh, Yan. Yes. What can I do for you? Busy ka ba? Busy? Hindi naman. Well, nasa labas ako kasama sina Mama, pero pauwi na rin naman kami. Bakit? May kailangan ka ba? Pwede ba tayong magkita? Magkita? Oo naman. Sige, punta ka ta dyan. Hindi. Magkita na lang tayo somewhere. Ayoko rito sa bahay eh. Asan ba kayo? Ako na lang pupunta dyan. Nandito kami sa mall eh. Kaso, pag pumunta ka dito, okay lang sa'yo na pakilala kita kina Mama? Pero joke lang yun. Joke lang yun. Ganito, sunduin kita tapos sa iba tayo pumunta. Ha? Game? Game na, kasi pag dito tayo for sure, manggugulo tong ate ko eh. Sige. Sabi mo eh. See you. See you. Antayin mo ako ha. Bye-bye. Yan oh. Inom ka muna ng tubig, hindi yung puro kape ka ng kape. Thanks. Okay ka na ba? Medyo nahimasmasan ka na ba? Ay. Oo, okay na ako. May napagsabihan na ako eh. Kaya gumaan na yung pakiramdam ko. Ano daw bang mangyayari sa mama mo? For now, uobserbahan daw muna. Tuloy yung gamutan, pero uumpisahan na rin yung paghahanap ng donor. Syempre ako, numero 1 magpapatis kung match ako kay Mama. Kaso yung ibang nasa bahay, gaya ni na Tito Dan, mukhang malabo kasi matanda na rin sila eh. Ang inaalala ko lang, paano pag hindi ako match? Anong mangyayari? Ano yung susunod na gagawin? Hanap ng ibang donor? Paano kung wala? Walang mag-match? Walang gustong pumayag? Magbabayad kami? Bibili? Saan? Paano? Uy, easy lang. Huwag ka muna mag-overthink. One problem at a time. Nag-focus muna tayo sa'yo. Kung match ka or hindi. Pero ipagdasal nating match syempre. Tapos saka mo isipin yung susunod. Pag hindi ka match, di hanap tayo ng iba. Ang dami ko na kasing nabalitaan tungkol sa donor na yan eh. Meron nga dyan, sa tagal ng paghahanap, wala na. Inabutan na yun ng taning nung tao. Pero marami rin naman ng success story, di ba? Mas mabuting yun ang isipin mo kaysa dun sa morbid na kwento. Ay, B-boy, paano kapag hindi ako match? Match ka niyan. Paano nga kung hindi? Ganito na lang. Kapag hindi ka match, ako susunod. Magpapatest din ako. Malay mo, ako nakasagutan na iniintay mo. Sira ulo ka ba? Bakit mo naman gagawin yun? B-boy, hindi biro yung kidney transplant ha. Para sa pasyente at para sa donor. I know. Kaya huwag kang magpresenta basta-basta. Hindi to laro-laro, B-boy. Yan. Para namang hindi mo ako kilala. Tingin mo gagawin kong biro yung sitwasyon mo? Seryoso ako. Willing ako mag-donate para sa mama mo. Mama mo yun eh. Alam kong mahal na mahal mo siya. Oo, pero B-boy, hindi mo kami kaano-ano. Huwag mong isugal yung buhay mo para sa isang estranghero. Wow. So estranghero din ba ako sa'yo, ganon? Alam mo ang ibig kong sabihin. Kung ginagawa mo yan bilang parte ng panliligaw mo, wag na lang. Ginagawa ko to kasi mahal kita.
Hindi to para sa ligaw-ligaw na yan. Yan. Hindi ko alam kung napapansin mo ba o hindi. Pero lagpas na ako sa ligaw stage na yan. Lahat ng ginagawa ko hindi na para sa matamis mong oo. Parang hindi na nga ako umaasa dun eh. Ginagawa ko na lang tong mga bagay na to kasi mahal kita. Ganun kasimple. Tsaka, hindi naman tayo sigurado kung magmamatch tayo eh. Kaya hayaan mo na lang sana akong subukan. Baka sakali lang naman, di ba? Niwala ka. Sobrang willing akong tumulong sa pinakamahalagang tao sa buhay mo. Kasi, hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo kapag nawala ang nanay mo eh. Baka mawala yung Yan na kilala ko. Baka pati ako itaboy mo. Grabe. Ang komplikado na parang hindi yung screening ng kidney donor. Pero mukhang nyakang-nyaka naman eh. Anak nang... Ate? Hoy! Gago ka ba? Ba't nagsisearch ka ng ganyan, ha? Wala ka naman sakit, ha? Hayop ka, para kanino yan, ha? Nak nang may sakit si Yan, no? Tas ano, idodonate mo yung bato mo? Patay ka kay Papa. Ay, hindi ganun yun. Pa, si Biboy, may katanganan naman ginagawa. Ma! Si Biboy, Uy, ate, hindi ganun yun. Ate, bunga nga mo, uy. Parang timang naman to, hindi nga ganun yun. Oy. Ano na naman yan? Aray. Pa, etong gagong to, magdodonate ng kidney dyan sa Yan na yan. Ha? Ano? Pa, hindi ganun yun. Okay lang to si ate, asumere. Gumagawa ka na kwento. Para nagsisearch lang naman ng bagong kaalaman sa buhay eh. Ulul, anong bagong kaalaman ka dyan? Kailan mo ginawa yun, ha? Teka nga. Nagugulan ako sa inyo eh. Ano ba nangyayari, ha? Si B-Boy kasi, nagsisearch tungkol sa organ donor na yan. Alam nga mema lang, di ba? May ma-search lang. Kanina lang pa, di ba? Hindi na sumama sa atin sa kapihan niyang si B-Boy. Kasi, tumakbo na naman yung kay Yan. Kaya sure ako, may problema na namang daladala yung Yan na yan. At yan, yung organ donor channeling na yan, may kinalaman dun yun for sure. Pusta ko pa sweldo ko next month. Totoo ba yun, B-Boy? Pa, hindi po. Hindi po totoo yun. Ito si ate kasi. Ewan ko ba kung ba't nag-i-espiya to na hindi ko maintindihan. Nag-a-assume lang na kung ano-ano eh. So curious ako tungkol sa organ transplant eh. Hindi ba pwede may napanood lang ako tapos gusto ko mag-further research? Itong si ate parang tanga eh. Yun naman pala, Jing eh. Pinakaba mo pa ako. Kala ko kung ano na nangyari. Fine, whatever. Pero B-Boy, totoo man o hindi ang alibi mo, wag na wag ka magdodonate ng kung ano man dyan sa Yan na yan, ha? Kidney, mata o kahit daliri. Daliri daw. Naku, lalo na pera. Huwag ka magdodonate ng pera dahil sinasabi ko sa'yo, B-Boy, hindi mo pa jowa yan. At I doubt na magiging jowa mo pa yan, kaya hindi siya worth it. Ubusin mo lang yung sarili mo pag jowa mo na o kaya asawa. At higit sa lahat, kapag mahal ka na rin niya, naintindihan mo? Huwag tanga. Popoy at Bea, nagkatotoo nga ang takot ni Yan. Hindi nga siya matched. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi ko na kinailangan pang magpa-test. Dahil nakakita agad ng match sa isa sa mga pinsan ni Yan. At willing din namang mag-donate yung pinsan niyang iyon. Pero bakit nga ba mag-iisang taon na hindi pa rin ako sinasagot ni Yan? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero for some reason, hindi naman din ako atat o sobrang aning na malaman kung bakit. Kasi Yan has been treating me very well. Maayos niya akong pinakikitunguhan, palagi siya nakikipagkwentuhan sa akin, ramdam ko na may tiwala na nga rin siya. Isa pa, gumagawa rin naman siya ng mga paraan para matulungan ako kapag ako naman ang nasa alanganing sitwasyon. Yan is always there for me, the way I am always there for her. Kaya mahaba ang pasensya kong maghantay. Kasi positibo naman ang nakikita at nararamdaman ko, Popoy at Bea. Pero syempre, tao lang din naman ako. May mga times na nadadala din ako
ng emosyon. Lalo na kapag may mga tao sa paligid ko ang nagpapasok ng kung ano-anong hindi magagandang ideya. Pare Koy, maraming salamat sa pagpunta sa birthday ko. Alam ko busy ka, pero salamat sa paglaan ng oras sa akin. Oo naman. Tayo na nga na magkakatropa eh. Tsaka, nakakamiss din pumunta sa mga inuman Hindi ka naman kasi manginginom. Nakailang invite kami sa'yo kahit dati pa eh. Kaya nga nagulat ako, pinagbigyan mo ako this time. Ando doon yun, paro. Kasi yan talaga ang may gustong pumunta dito. Kasi yan, namimiss na doon niya yung tropa eh. Speaking, kamusta na pala kayo? Kayo na ba? Hindi pa eh. Seryoso? Bale, tagal mo na pala nanliligaw? Parang gano'n lang. Talaga? Ba't di mo kaya tanungin bakit ang tagal? Tinanong mo na ba? Ano itatanong ko? Ba't di mo pa ako sinasagot? Parang tanga naman yun. O bakit hindi? Kumbaga sa pagtatrabaho kailangan may evaluation every now and then, di ba? I-check mo lang naman bakit hindi ka pa sinasagot. Kasi obviously may pag-asa ka. Kasi hindi ka naman binabasted di ba? Try mo lang. Sira ulo. Seryoso nga. Alam naman ganyan ka lang habang buhay. Abang-abang, antay-antay. Reality check din, Kasi baka mamaya nagsasayang ka lang ng oras, di ba? Kahit kailan, never naging sayang sa oras yan. Lahat ng oras na binigay ko sa kanya, worth it lahat. Nakonsumo ko na rin naman yung saya kasama siya eh. Oo, sige, palusot ka pa. Go lang. Fine, no. Curious ka rin malaman na nung meron o nung wala. At bakit 100 taon nang lumilipas wala pa rin aksyon. Tanong ka na. Speaking ayan na si Yanyan. Yanyan! Psst, Roy! Try mo lang. Yan, liga dito sandali. Hype ka talaga. O bakit, Efren? Dalian mo't maglalagay pa ako ng kanta sa videoke. Hindi. Kasi itong si B-Boy, may tatanong sanang napakahalagang tanong na sana masagot mo ng totoo at galing sa puso. Huh? Wala yan. Matagal na niyang gustong itanong to eh. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Ano yun? Go ahead, B-Boy. B-boy? Ano yung itatanong mo? Hindi kasi Yes? Go, kaya mo yan. Ano ba yun? itatanong ko lang sana. Ano yun? Yan. Pwede na ba kita maging girlfriend? Ano bang tanong yan, B-boy? Dito talaga? Bakit hindi? Dapat nga matagal ko nang tinanong sa iyo eh. Pwede na ba kita maging girlfriend? Bibs, ngayon mo talaga itatanong yan? Alam mo, nakainom ka lang. Oo nga eh. At salamat sa beer. Nagkaroon ako ng lakas ng loob tanongin sa iyo yung isang bagay na dapat noon ko pa tinanong sa iyo. B-boy. Kasi yan 1 taon na rin eh. 1 taon na ako nagdadasal na sana maging tayo na. Alam mo namang mahal kita, di ba? Pero hindi mo alam kung gaano ako nagpipigil sa lagay na to. Ang dami ko pang pwedeng gawin para mapadama sa'yo yung seryosong ako. At ikaw talaga yung gusto kong makasama. Pero dahil hindi tayo, kailangan kong mag-hold back. Parang palagi may limitasyon eh. May pagkakataong gusto kitang yakapin pero ayoko kasi baka sampalin mo ko. Minsan, gusto ko nang mag-loan sa bangko para bumili ng bahay natin. Pero hindi pwede kasi hindi naman tayo. Maraming beses nagigil na ako sa'yo pero dapat behave lang ako. Parang pwede kitang mahalin pero may hangganan lang. Alam mo ba kung gaano kahirap yun? Parang sasabog na yung dibdib ko, akala mo ba? B-boy. Kaya sana once and for all, sabihin mo sa akin, pwede na bang maging tayo? Dahil kapag hindi, sabihin mo sa akin kung bakit. Sabihin mo anong kulang, anong wala. At pinapangako ko sa'yo gagawin ko lahat
mapunan lang lahat yung butas na nakikita mo. So, yan. Can you be my girlfriend? B-boy. Yan, please. No. No, B-boy. No? No. Ayaw mo sa akin? Hindi sa ganon. Hindi mo ako mahal? Look, B-boy, ha? Tingin ko, this is not the right time and place para... Ayaw mong maging akin ka? B-boy, bukas na lang natin... Kung ayaw mong maging akin ka, edi sa'yo na lang ako. Sa'yo na lang ako, yan. B-boy, parehas lang yun eh. Magkaiba yun. Ikaw, ayaw mo ibigay yung sarili mo sa akin. Kaya ang gawin natin, ako, ibibigay ko yung sarili ko sa'yo. Wala kang kailangang gawing iba kundi tanggapin lang ako. Sige na oh. Hindi naman kita angkinin eh. Pero ikaw, pwede mo akong angkinin. Tama, di ba? Ay, B-boy, lasing ka na. Umuwi ka na kaya. Bukas na lang tayo mag-usap. Yan. Ayoko nang kausap ka. Hindi ko gustong kausap ka habang may amats ka, no? Nawawala ka sa sarili mo eh. Sige na, umuwi ka na. Efren, ikaw na bahala kay B-boy ah. Dun lang ako kina Angie. Yan. Par, usapan natin. Itatanong mo lang kung bakit hindi ka pa rin sinasagot. Hindi ko sinabing yayain mo maging girlfriend. Parehas lang yun eh. Magkaiba yun. San banda? Yung isa, nakakaawa. Yan. Sana ko pwede mag-improve. Yung isa naman nakaka-offend. Yan. Pwede na ba kita jowain? Gets mo ba? Tinanong ko lang naman kung pwede ko ba siya maging girlfriend eh. Nung nakaka-offend dun. O asan na yung kausap mo? Andun, sa malayo. Bakit ka mo? Kasi na-offend siya sa tirada mo. Alam mo ang labo mo. Kanina lang tinutulak mo ako magtanong, tapos ngayon ako pasisisihin mo. Eh sino ba naman kasing tanga yung magtatanong ng will you be my girlfriend ng may amats, ha? Diyos me, doon pa lang eh. Hindi na ako magtataka kung bakit di ka pa sinasagot. Isa kailangan ng alak para magkaroon ako ng lakas ng loob eh. Anong gagawin? Sige nga. So inamin mong duwag ka. Takot ka ma-reject. Kaya pala inabot ka ng 1 taon eh. O sige, good luck na lang sa'yo. Malalo na bukas. Tingnan natin kung kausapin ka ba niyan yan. Tingnan natin kung yung 1 taon mo, inauwi rin sa kangkungan. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit konting pagkakataon. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Lahat ay gagawin para sa'yo. Nakikiusap sa konting pagkakataon. Mahalin mo. Popoy at Bea, aminado akong wrong move yung ginawa ko. Dapat na nahimik na lamang ako. Pero aminin ko, tinake advantage ko yun, tapang na ibinigay sa akin ng alak. Minsan lang kasi talaga akong uminom eh. Kaya minsan lang kumapal ang mukha ko. At syempre, hindi rin nakatulong yung sulsol ng kaibigan kong si Efren. Kinabukasan, hindi kami nagkibuan ni Yanyan. Hindi siya nag-message sa akin ni isa. Samantalang ako nanahimik din sa sobrang hiya. Tipong gusto ko nang magpalamon sa lupa. Kaya lumipas ang 1, 2 araw, wala pa rin. Sobrang kabado talaga ako during that time, Popoy at Bea. Naisip ko kasing wala na eh. Bad shot na ako sa nililigawan ko. Feeling ko lahat ng pinagpaguran ko, mababaliwala na. Although mabait si Yanyan, never siyang nagalit sa akin or baka never ko lang siyang binigyan ng dahilan para magalit sa akin. Kung sakali, iyon ang unang pagkakataon na magkakatampuhan kami. Ang una at baka huli na rin.
Kasi baka ang katahimikan ni Yanyan ang senyales na wala na. Wala nang pag-asang manumbalik pa kami sa dati. At lalong wala nang pag-asa na maging kami. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR 6 months. Popoy at Bea, lumipas ang 5 araw. Doon na talaga ako nagpanik sa sobrang katahimikan. Nawala yung hiya ko, napalitan na ng takot. Kasi baka magkatotoo nga yung mga kinatatakutan kong yun eh. Kaya kahit mahirap ay naglakas ako ng loob na tawagan na si Yanyan. Hindi niya sinagot ang una kong tawag. Hanggang sa pangatlo kong tawag, wala pa rin. Wala na. Doon na ako nanlambot talaga, Popoy at Bea. Ang dami-dami ng senaryo ang tumakbo sa isipan ko. Una na dyan yung busted na nga ako. Goodbye na sa love team na B-Boy at Yanyan. Yung isang taong paghihirap ko ay parang mapupunta na talaga sa wala. Nawalan na ako ng posibleng girlfriend. Nawalan pa ako ng close friend. But knowing me, syempre I will not go down without a fight. Nag-decide akong puntahan si Yanyan sa bahay nila para kumprontahin siya. In a malambing way. Once and for all. Hi, Yanyan. Hello, Yanyan. Hi. Uy, Yanyan. Hey, Yanyan. Kadiri nang yan. Hey, kadiri. Yanyan, kamusta? Dapat yung tanong kaso lang, teka. Pahalata ako bang nabubuwang na ako? O tawagan ko na lang. Baka mamaya wala sa bahay. B-boy? Oy, B-boy! Tito Dan? Hello po. Oh, anong ginagawa mo dito sa kanto? Ba't dito ka pumarada? May espasyo naman doon sa harap ng bahay ah. Tsaka ba't parang ngayon na lang ulit kita nasagap, ha? Ano po kasi? Tamang-tama. Kailangan namin ng tulong. Tulong? Bakit po? Ano nangyari kay Yanyan? Ay, just may relax lang. Okay lang si Yanyan. Kailangan namin ng tulong sa pagbubuhat ng gamit. Lilipat na kasi kami ng bahay. Yung mas malapit sa ospital. Para na rin sa mama ni Yanyan, kay Ate Sol. So tara na sa bahay. Sige po. Perfect timing ka rin. Bumili ako ng merienda eh. Yan. Tingnan mo may bisita ka, napulot ko dyan sa kanto natin. Echos, yan. Po, Kako, may bisita ka, andito si B-Boy Pasok ka, B-Boy. Pasensya na, ang kalat-kalat. Hanap ka na lang dyan na maaupuan mo. Hahanda ko lang itong binili ko merienda, ha? Sige lang po. Thank you po. Yan. eto na tito, nandito na ako. Ay, iyan ka na pala. Tawagin ko na lang kayo pagkakain na tayo, ha? Yan. Umpisahan mo sa mga box dyan. Nakikita mo yung malaking box sa tabi ng TV? Ha? Yung malaking box sa tabi ng TV. Oo. Diyan mo ilalagay yung mga libro dun sa bookshelves. Lahat yan. Pero pagpagan mo muna bago mo ilagay sa box. Pag natapos mo yan, tumulong ka na balutin sa newspaper yung mga babasagin. Tanungin mo si Tito Dan alin yung pwede mong gawin. Ingatan mo kasi may koleksyon ni Mama lahat ng yon. Pag may nabasag ka, lumayas ka na lang, okay? Okay. Sabihan mo ako pag natapos mo na lahat ng yon.
Pero yan, paano yung... Mamaya na tayo mag-usap. Magtrabaho ka muna. Sige na, mag-umpisa ka na. Magtutupi lang ako ng mga damit. Sige, sabi mo eh. Oh, eto na ang juice nyo. Maraming pansit sa loob ha, kuha lang kayo. B-boy, ikaw, kain ka lang ha. I'm sure pagod na pagod ka. Okay lang po, Tito. Thank you po pala sa dinner. Wala yun. O siya, doon muna ako sa loob ha. Ay, kayo nga mag-mosquito repellent kayo dyan. Yan. Ang dami lamok dito sa garahe. Sige po, Tito. Ako na pong bahala. Okay. Yan. Okay, yan. Nagpunta ako dito para humingi ng sorry. I'm sorry sa inasal ko ng birthday ni Efren. I'm sorry kung nalagay kita sa alanganing posisyon. Hindi ko naman intensyon na cornerin ka eh. Nakakahiyaman pero aaminin ko na dala lang ako ng alak ng sulsul ni Efren. Pero hindi ko naman siya sinisisi. Sinabi ko lang yung mga dahilan kung bakit nagawa ko yun. Kaya I'm sorry. Promise hindi ko na uulitin yun. I'm really sorry. Yan. Ilang araw ka na sigurong naaaning, no? Oo naman, sobra. Halata naman. Ilang araw kang walang paramdam eh. Ikaw kaya ang walang paramdam. Aba, ako bang dapat unang magparamdam? Hindi naman sa ganoon, pero ikaw kasi yung unang nagigising sa atin eh. Kaya ikaw yung palaging unang nagme-message. Sinasabi mo sa akin yung schedule mo, yung gagawin mo, ina-update mo ako palagi, di ba? Kaya nung nagising ako kinabukasan tapos wala akong natanggap na kahit ano, alam ko nagalit ka. Ganun ba yon? Ako ba yung unang nagme-message sa'yo? Parang ganun. Sa bagay, tuwing gigising ako sa umaga, yun naman yung una kong naiisip na gawin eh. Ang ipaalam sa'yo yung schedule ko. Para just in case na gusto mo akong makita, alam mo na kung anong oras ka makakasingit. Kahit ano palang tago ko, may lalabas at lalabas din na senyales. Kahit anong tago mo? Tago ng alin? Anong sinyal? Teka, ano bang ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, B-boy. Ang totoo niyan, parehas na tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Parehas tayo ng nararamdaman? Pero yan. Bakit parang hindi kaya yata masaya na sabihin yan? Ayaw mo ba? Matagal ko na ring napapansin na may nararamdaman na rin ako para sa'yo. Ilang buwan na. Di ko alam. Di ba dapat good news na yun? O anong problema yan? Bakit parang bad news yun sa'yo? Bakit parang isang malaking problema kung may nararamdaman ka na rin para sa akin? Ay, sige B-boy, ganito. Once and for all, sasabihin ko na sa'yo lahat. Lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano matatapos tong usapan natin pero siguro ito na nga yung oras para maging honest ako sa'yo. Ay. Mahal na kita, B-boy. Pero hindi pa kasing level siguro ng pagmamahal mo sa akin. Pero meron na. Yun ang sigurado ko. Sa normal na sitwasyon, dapat tayo na, di ba? Kaya lang, B-boy, hindi ko pa kasi kaya magkaroon ng karelasyon ngayon eh. In other words, I like you enough para hindi ka basta din. Pero, I don't love you enough yet
para gawing official to. I want you to be always by my side. Pero wag muna tayo mag-all out ha. Namimiss kita, pero wala akong time para hanapin ka. Palagi kitang naiisip pero marami ka rin kasabayan sa utak ko. Ay. What I'm trying to say, B-boy, is pwedeng maging tayo, pero hindi ko lang sigurado kung kailan. Bakit? Bakit hindi mo alam kailan? Kasi ang dami pang nangyayari sa buhay ko. Si Mama, ooperahan pa lang. Bantay sarado ako sa kanya kasi may diabetes pa siya. Tapos nagtatry din akong ma-promote sa trabaho. Pero at the same time, gusto kong magkaroon ng love life. I have responsibilities. Pero ayokong ma-miss out yung opportunity to find a good man, a good partner. Magagalit ka siguro, B-boy, pero oo, sinasadya ko na i-standby ka lang. Kasi hindi ko man kayang pagsabayin sa ngayon, at least andyan ka na. Anytime na kayanin ko na. B-boy. B-boy, bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka na ba sa akin? I guess, dalawa lang pagpipilian mo sa gantong sitwasyon. Ang mag-antay o hindi. Ang magstay o umalis. Nasa iyo yung desisyon. Responsibilidad kong tanggapin kung ano man yun. Popoy at Bea, Yanyan confessed her feelings for me. Gaya ng sinabi niya, hindi man singtindi ng pagmamahal ko sa kanya. At least, meron na. Kesa naman dun sa walang-wala talaga. Kahit singlit pa yan ng butil ng bigas, ang importante, may feelings na si Yanyan para sa akin. Ngayon, maraming sinabing rason si Yanyan during that time kung bakit hindi pa pwedeng maging kami. Pero, aaminin ko, hindi ko na masyadong inintindi lahat ng yon. Kasi lumutang na ako sa ulap, dun pa lang sa part na sinabi niyang parehas na kaming may feelings para sa isa't isa. Kaya bilang isang taong in love, wapakils na ako sa mga kondisyon niya. Ang importante para sa akin, Popoy at Bea, ay gusto niya rin ako at magiging kami din one day. That's for sure. Walang exact date, pero one day. At dahil medyo nagkaroon na ng development ang panliligaw ko kay Yanyan, kinumbinsi ko siyang pumunta sa bahay para makilala na siya ng family ko. Si Yanyan kasi ayaw pang makilala ang parents ko dati hanggat hindi pa kami. Ayaw niya daw kasi magkaroon sila ng expectation sa kanya. Pero nakumbinsi ko naman siya nung niyaya ko siya na parang biglaan lang. Hindi pinaghandaan. At ipinangako kong hindi ko sasabihin in advance sa family ko na pupunta siya. Para walang pressure. Ang mahalaga, we are taking it one step at a time. Pasok ko, pasok. Welcome to our humble home. Pasensya na, hindi pa ganun kalinis pero presentable naman eh. Pasok ka, pasok. Andito ba yung parents mo? Tumupad ako sa usapan ha. Hindi ko sinabi sa kanilang pupunta ka. Pero andyan nga sila. Check natin. Ma! Pa! Pa! Mama!
Mukhang wala sila eh. Ay, okay. Ano ba yun ha? Bakit ang ingay-ingay? Diyos me, B-boy, uuwi na lang pag grand entrance pa. Ay, may bisita pala tayo. Hello? Ate, si Yan. Oo nga no. Si Yan nga. Hi! Yan, ate ko, si Ate Jing. Hello po. Sorry, hindi kita nakilala agad. Yung picture mo kasing nakita ko, mahaba pa yung buhok mo. Ngayon, umikli na eh. Opo. Mainit na nga po kasi yung panahon. Ang hirap mag-maintain ng long hair. Sa bagay. Anyway, kumain na ba kayo? Tara, merienda tayo. Sina mama ate? Umalis. Mamayang gabi pa siguro yung dating. Anyway, magluluto ako ng pancit canton. So, kailan lang ba sa inyo yun? Hindi na ate, ako na. Order akong pizza. Okay, sige. Gusto ko yan. Manlibre ka naman for a change. Wow, grabe. Busog na ako. Sakit na ng tiyan ko. Katakawan mo kasi. May pasalamat ka nga at na-appreciate ko yung pinadeliver mo eh. Hindi katulad mo, never na-appreciate. Ano? Pinagsasabi mo dyan? Char lang. Or maybe not char. Anyway, alam mo, kanina pa ako nangangati talaga makipagtsikahan kay Yan eh. Oo. O ano? Ang defensive masyado ah. Yan. Pasensya ka na sa ate ko Yung bunga nga niyan, walang preno eh. Prangka masyado. Minsan wala sa lugar, so... Hoy, B-boy, wag ka masyadong defensive. Alam mo yon? Wala pa nga akong sinasabi, may viewers discretion ka na dyan. Bakit? Kasi natatakot ka na baka may tanungin ako kay Yan. Baka may ichika ako na hindi mo bet. Ate sinasabi ko sa'yo. Magtatanong lang naman masama ba? Ate, Yan, question lang. yan, hindi mo kailangan sagutin yan. Ano na nga meron sa inyo nitong kapatid ko? Kasi higit 1 taon na yun nanliligaw. May pag-asa ba siya sa'yo? May bala ka bang sagutin, if ever? My God, ate! Kasi parang ang tagal-tagal lang humuhopya sa'yo nung kapatid ko. Syempre kapatid ko yan. Kita ko yung hirap niyan sa'yo at yung stress, yung pagod, lahat na. Ate! Shh. Curious lang ako, no? Type mo naman ba yung kapatid ko? Kasi kung hindi, ay girl, mag-isip-isip ka na. Sinasayang mo lang yung kapugian nitong si B-boy. Ate, utang na loob! I mean, oo, maganda ka. Pero wag masyadong magmaganda, ha? Marami pa naman ang for sure na mas higit sa'yo eh. Sabing tama na eh! Oh, chill. Tatahimik na. Yan. Tara, labas tayo. Lipat na lang tayong tatambayan. Bigla kasing umasim dito eh. Hindi, okay lang. Halika na, Yan. Okay. Ate Jing, una na po ako. Okay, nice meeting you. Thank you po. Nice meeting you din po. Sige na, tara na. Bye-bye po. Ingat! Saan mo gustong pumunta? Gusto mo ba sa mall o hanap na lang tayo ng coffee shop? O kaya magpamasahe kaya tayo? Kahit ano. Gusto mo mag-night ride tayo? Packet ng Antipolo? Game? Bahala ka. Okay ka lang? Yeah. Look, I'm really sorry about kay ate. Huwag mo nang pansinin pinagsasabi nun. Masama talaga ugali nun eh. Tsaka hindi nag-iisip yun bago magsalita. Walang pakiyan sa feelings ng kausap. You know what? Hindi naman ate mo yung problema ko eh. Ha? Bakit sa akin nasabi ng ate mo yun? Bakit niya ako tinanong ng mga ganong bagay? Bakit? Alam niya ba kung anong nangyayari tungkol sa atin? Ha? Ibig sabihin, nagkikwento ka sa ate mo tungkol sa atin. Alam niya lahat ng nangyayari sa ating dalawa? Ang tanong, sa ate mo lang ba? Baka pati sa magulang mo ina-update mo na rin eh.
Sinasabi mo ba sa kanila tuwing magkikita tayo? Ini-enumerate mo ba sa pamilya mo lahat ng mga pabor at tulong mo sa akin? O baka naman sa kanila ka nagrarant sa tuwing napapagod ka na sa akin? Yan. So sino pa, ha? Sino pang pinagsabihan mo ng mga problema mo sa akin? Sino pang nakakaalam na kesyo pinaasa kita o ginagamit kita? Dali, sabihin mo. Para naman handa ako kung sakaling makaharap ko yung taong yun. Ay wait, mga tao pala. Teka nga, nagagalit ka ba sa akin dahil sa mga tinanong ng ate ko? Naiinis ako sa iyo ngayon kasi bakit nalalaman ng ibang tao? Ako nga wala akong pinagsasabihan ng tungkol sa iyo eh. Walang alam yung family ko sa mga pinaggagawa mo. Nagigets mo ba, B-boy? Yan. Di kaya guilty ka lang? Ano? Baka kaya ganyan ka mag-react kasi alam mong marami akong pwedeng sabihin hindi maganda sa family ko o sa mga kaibigan ko. So marami kang ang hinaing. Marami kang hindi gusto. O kung gano'n naman pala, edi tumigil ka na. Tumigil ka na sa panliligaw. Tutal, ang dami mong reklamo eh. Hindi yun ang punto ko, yan. Alam mo, mas mabuti pa. Ako na mismo yung magsasabi sa'yo. Tumigil ka na. Busted ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Plastic mo. Yan, teka. Saan pupunta yan? Huwag kang susunod sa akin. Kung ayaw mong magalit ako. As in yung galit na hindi mo pa nakikita sa tanang buhay mo. Kaya dyan ka lang. Teka. Ano ba tong ginawa ko? May mali ba akong ginawa? Kasalanan to ni ate. Tama. Dahil sa kanya kaya nagalit si Yan. Asan na ba yun? Ate! Well, okay, Popoy at Bea. I might have made a little mistake there. Oo, palakwento ako sa family ko. As in halos lahat ay nakikwento ko. Lumaki kasi ako sa isang pamilya na very open sa isa't isa. At yung parents ko kasi, in-encourage kami to say or express ourselves. Well, obvious naman sa kapatid kong matabil ang dila, hindi ba? Walang preno ang Ate Ching na i-express ang saloobin niya. Another thing about my family kasi, Popoy at Bea, oo, nagbibiruan kami, nagbabarahan. Pero we deeply care for each other. Ayaw naming naaapi ang kahit sino man sa amin. Nagkataon namang sa paningin ng family ko ay ginagawa akong alilang tuta ni Yan. After that incident, Popoy at Bea, hindi na naman kami nagkibuan ni Yan. Na-offend kasi siya. Feeling niya, lahat ng ginawa ko, sinabi niya sa akin ay inire-report ko sa family ko. Siguro she felt exposed or yung privacy niya ay medyo, sabihin na nating nasa butahe. Pero ewan ko, ang masasabi ko lang, nakakatawa kami. Nakakatawa kami kasi kami yung dalawang taong hindi naman magjowa, pero madalas mag-LQ. Okay. Ito na po ang yelo. Yung. B-boy, usog ang paa, please. Ay, sorry. Anak, magpa-deliver ka nga ng liempo. Yung dati mo ring pinadeliveran nung huli tayo nagiinuman. Sige po, pa. Ang totoo niyan, Efren. Kaya lang naman ako nagpainom dahil dito kay B-boy. Namumroblema kasi yung anak ko Pa, hindi naman. Asus, kakakwento mo lang sa akin nung isang araw ilang araw na kayong walang usap ni Yan. Pero huwag kang mag-alala. Napagsabihan ko na yung kapatid mo. Ibang level talaga si Ate Jing kahit kailan. Ibang level ang ugali. Pero syempre, kahit napagsabihan ko na si Jing, may parte sa akin ng medyo sumasang-ayon din sa ginawa ng ate mo. Valid naman yung tanong ng ate mo Opo, alam ko po yun. Valid po yung tanong, pero hindi valid yun sa kanya nang galing. Ako na nanliligaw, hindi naman ako ganun umasta. Mapunta nga tayo doon. Ano bang lagay nyo ha? Kasi hindi ka na bumabata, B-boy.
Dapat sa ganitong panahon may matino ka ng love life. Para pagdating ng hinog na taon, pwede ka na magpakasal tapos pwede nyo na kami bigyan ng maraming apo, di ba? Alam mo pa, hindi ka naman ganyan dati. Pero nahawa ka na kay mama. Kailan ka pa naging concern kung kailan ako magpapakasal at mag-aanak? Oy, matagal ko nang naiisip to. Hindi lang dahil sa mama mo. Pagka-graduate mo pa lang ng college, naisip ko na yung future mo bilang ama. Yun na nga lang ang mapapamana ko sa'yo eh. Ang alin, Tito? Ang magkaanak? Ang maging mabuting ama syempre. Pa, tingin ko dapat bawas-bawasan ko na yung kadaldalan ko sa inyo. Tingnan mo nangyari. Nagalit sa akin si Yan. Mapupurnada na naman yung usad naming dalawa. Ewan ko ba? Ayaw yata ng Diyos na magka-girlfriend ako eh. Baka sabi ni Lord, Nak, hanap na lang ng iba. Ayun ang pwedeng-pwede anak. Madami naman dyan eh. Sus, dami daw dyan. Ay, teka, may tumatawag sa akin. O nak, bakit? Sino tumatawag? Pusta ko po si Yan. Natigilan eh. Si Yan. Oh, Naku sabi po, ni... ayan na. Binaba na niya. Ang bilis naman. Hindi man lang pinatagal yung pagriring. Walang katsaga-tsaga Kung anong kinatsaga ni Biboy sa kanya, siyang kinaikli ng pasensya niya. Nag-message si Yan. O ano sabi? Magkita daw kami. Naku, ayan na po siya. Saan kayo magkikita? Puntahan ko raw. Yan. Nak, huwag ka nang pumunta. Lo, bakit naman, Tito? Pagkakataon mo na to anak, para makatakas dyan kay Yan. Marami naman dyan iba. Hindi lang si Yan napaasa. Lupit bumanat ni Tito ah. Ayaw din kasi ng mama mo, Biboy, ang si Yan. Hindi rin siya natutuwa sa kung paano katratuhin. Kaya ang boto, it's a no for me. Dito ka lang. Mag-inuman tayo. Nako Tito, pasensya na. Love kita ha, pero di ako sasang-ayon sa inyo sa parting yan. Siyempre kapamilya niyo po si Biboy. Kampi kayo sa kanya. Di nyo naman po kasi kilala si Yan eh. Mabait naman po yung tao. Iba lang ang takbo ng isip. Di lang the usual pagdating sa pakikipagrelasyon. Diyos me, pinagsasabi mo friend. Walang ganoon. Pag-iinarte lang yan. Kung gusto ni Yan yung anak ko, di dapat nun palang sinagot na niya, di ba? Pero dahil hindi niya masyadong gusto, pinatatambay lang niya. Ayun, ang galing. Boy, ang boto ko, go na. Sige lang, ilaban mo lang. Hindi. Dito ka lang, B-boy. Lo, seryoso ka, Tito? Strict ang parents? Testing lang, testing. B-boy, paglaban mo yan. Oy, Efren, pag kinontra mo ko, hindi ka na makakatunton sa pamamahay ko. Kung alang-alang sa love life ng best friend ko, Tito, sige, tatanggapin ko. Si Raulo. Alis na, B-boy. Oy, dito ka lang, B-boy. Alis na. Naniniwala ka pa kay Tito eh. Good time ka lang yan. Seryoso ako, gunggong. Gulo nyo eh. Alis na nga ako. Yon! Woo! Efren, alam mo na. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Ito mo si Tito, malay mo pinapunta siya dun para sagutin. Magkaaway nga, tapos sasagutin. Sa bagay, sige anak, pumunta ka na dun. Para mabasted ka na niya once and for all. Eto pala may dala akong favorite mo. Milk tea na may red bean. Thanks. B-boy? Pinapunta kita rito kasi hindi ko na kaya na may ganitong away tayo. Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo eh. Never naman ako nakipag-away sa'yo. Yun na nga eh. Aminado naman akong ako palagi yung nagre-react ng kung ano-ano. Pasensya na ha. Pasensya na kung ang gulo-gulo ko. Pasensya na kung hindi ako katulad ng iba na madaling kausap. Maniwala ka o hindi, ayos lang sa akin yun. Ayos lang sa'yo, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, tama. Pero I'm trying naman eh. I'm trying naman to sort out my feelings. To sort out my priorities. At B-boy, isa ka sa mga priorities ko.
Sorry kung marami kang kasabayan pero I'm working on it. Natatakot lang talaga ako na maging tayo ngayon kasi I might mess up. Baka mag-demand ka ng oras ngayon na hindi ko pa kayang ibigay. O kaya hanapan mo ko ng mga bagay na deserve mo pero hindi ko pa ma-produce. Nagigets mo ba? Honestly? Honestly, hindi. Ay, kita mo na. Kahit sa pag-i-explain ko, ang labo ko. Yan. Ano bang gusto mo mangyari? Ganun na lang. Sabihin mo na lang sa akin yung parang wish mo mangyari. Yung perfect plan mo sana. Ay, B-boy, alam ko I have to make a decision sooner or later. Well, better sooner, di ba? Ang gusto ko sanang mangyari. Baka pwede mo pa akong antayin ng mga 6 na buwan pa. 6 na buwan? 6 na buwan. Anong meron sa 6 na buwan? Anong nag-aantay pagkatapos ng 6 na buwan? Antayin lang natin na makarecover kahit papano si Mama. Tapos, matapos yung training ko sa trabaho. Feeling ko in 6 months, matatapos lahat ng yun eh. Tapos? Tapos after 6 months, pwede na tayo. Tayo na. As in official. Sinasabi mo bang tatapusin mo lang yung mga tatapusin mo? Tapos pag okay na, pwede nang maging tayo? Oo. Matik, agad-agad. Kapag nakita ko ng clear na lahat, sasabihan kita. Wala nang ligoy-ligoy. Tayo na. 6 months? Ang tanong ko lang is, willing ka ba? Willing to wait ka ba? B-boy, anong nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko, ha? I'm sorry. Walang nakakatawa, sorry. So, ano sa tingin mo? Yan. Nagawa nga kitang antayin for 1 year and 3 months. Sisiw na lang sa akin yung 6 months na yan. Pero teka, sure na ba yan? As in wala nang atrasan ha? Wala nang bawian. In 6 months tayo na. Oo. Sure ka? Oo. As in sure na sure? Oo nga. Di cool. Game ako dyan. Sure ka. Sure na sure ako yan. Matagal na kitang gusto maging girlfriend at hindi ako susuko ngayon. Ngayon na may assurance na ako nakuha. Basta ba promise, walang bawian yan ha? B-boy, matagal na rin kitang gustong maging boyfriend. Nagtitiis lang ako alang-alang sa mga iba ko pang responsibilidad. Yun na lang yung nagbibigay sa akin ng drive para tapusin yung mga kailangan kong tapusin. Hindi ako naglalaro, B-boy. Lalo naman ako. Wala nang bawian yan ha? In 6 months, tayo na. Oo, B-boy. In 6 months, wala na akong ibang aatupagin. Kundi ikaw na lang. Ikaw naman. Popoy at Bea, may mga kaibigan akong nagsasabing ang tanga-tanga ko. Dahil obvious naman daw na ginagamit lang talaga ako ni Yan. Meron din namang nagsasabi na for convenience lang ako para kay Yan. At may mga narinig din akong nagsasabi na ang weirdo daw ng setup naming dalawa. Yung setup na hindi daw magtatagal. Pero sa totoo lang, Popoy at Bea, I don't care. Wala akong pake sa mga opinion nila. Ang mahalaga para sa akin ay yung meron na kaming pangako ni Yan sa isa't isa na in 6 months daw ay matutupad na ang matagal ko ng pinapangarap. Ang maging girlfriend ang pinakamagandang babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Nakaka 2 months na ako, Popoy at Bea. 4 more to go. And I am willing to wait now more than ever. Kasi kung ikukumpara sa iba, nagawa ni Yan na maging honest sa feelings niya. Hirap kasi siyang mag-express ng totoong nararamdaman niya. Pero she really tried for my sake. And that alone is enough para manatili ako at maghintay para sa kanya.
Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. I-update ko kayo kapag natapos ko na nga yung 6 na buwan ng pagpapahintay niya. But I'm telling you, in 6 months, your boy B-Boy will no longer be single. Next time na mag-PM ako sa inyo sa Dear MOR, magsisend na ako ng couple picture namin ni Yan Yan. Itaga nyo sa bato yan. Maraming salamat, Popoy at Bea, at ganoon na rin sa buong team ng Dear MOR. Pakikinggan ko po at isi-share sa lahat ng mga kakilala ko ang pagsasabuhay nyo ng sulat kong ito. Again, thank you and God bless. Lubos na lubos ang paghihintay. B-Boy. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR 6 months. Mga kapamilya, oras na natin. It's 38 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan na nga po ang pagtatapos. Hindi pa tapos na tapos. Oo, pero ang pagpapasabi na itutuloy ang paghihintay nitong si B-Boy, ang ating letter sender, after 6 months daw. So 4 more months to go. Malalaman niya na ang kasagutan kapag wala na yung usok, yung iba pang mga issue na kailangan ding kaharapin pa nitong si Yan Yan. Ayan, alam niyo, habang binabasa ko kanina yung mga komento ng ninyo, ng mga listeners, alam niyo kayo, ang ikli ng pasensya niyo. Yung iba sinasabi, ano ba yan? Bitin. Ano ba yan? Gusto nyo agad? Ano na? Yung may sagot na agad. Maganda yung medyo, alam mo yun, yung medyo natagalan na nga, tapos papatagal pa ng konti. Pero sinabi naman, sigurado na yun after 6 months. Ayan, pero alam nyo, meron din akong kaibigan nagsabi, si Dandan, sabi niya, naku, yung mga ganyan, sige after 3 months, sige after 6 months. Delikado raw yun, baka raw scam. Sabi ni Dan Capuchon. yung nagboses kay B-Boy. Ayan, well, pare-parehas tayong naghihintay nga ng sagot ng anong tawag mo rito, ng final and executory statement mula kay Yan Yan na eto na talaga, Gina ako na maging jowa ka. Wow! Diba, after 6 months. Ay nako. Okay. Sige, basa muna tayo ng ng ilan sa mga komento. Sabi ni Jemari Beltran, marami mang kasabayan. If you really love and want that person, you can always make time and make a way. Kaso you really don't love him. You only need him. Nakakairita at immature ka, girl. O, yan yung mga reaction kanina. O, meron pang iba na sabi to si si Jemari Bel. Naiinip na para sa'yo, B-Boy. No, meron pa kanina. Ayan. Okay. Sige, basa muna tayo nung iba. Ayan, si Blackpink fans. Mas priority ko ang family ko, sarili ko, family ko. Okay. Ayan, alright. City Hunter and Federico Espinosa. Hindi ko napupusuan yung comment nyo. Doon lang tayo sa maayos naman. Okay, dito yan sa YouTube. Okay, sabi ni Kevin Binuya, it ain't over till it's over. Good luck sa'yo, B-Boy. Sana tuparin niya yan yung pangako niya sa'yo. Yan, kasi hanggang sa huli nga, merong kondisyon. Diba, merong kondisyon nitong si Yan Yan na after 6 months, kapag clear na yung mga priorities niya, tsaka sila magpapatuloy at magiging sila na after 6 months. Okay, sige, medyo himayin natin ng konti.
Syempre, ang magandang mangyayari doon after 6 months, kung siguro naman hindi naman sana no, sana malinaw kay Yan na okay, merong may sakit sa pamilya, merong kailangang alalayan, hindi matatapos yung responsibilities mo para alalayan syempre yung nanay niya. 'Di ba? Na merong anong tawag mo rito? Renal disorder. Okay, may sakit sa kidney. Ayun. Siyempre, aalalayan mo pa rin yan after 6 months. Priority mo pa rin. One of your major priorities pa rin si nanay. Ayan, siyempre, ang sarili mo, yung career mo na bubuin. Ayan, pero sana, ay not really number one sa priority na yung kay B-Boy, kundi magkaroon lamang siya ng room. 'Di ba? Kasi hindi naman natatapos sa mga problema, hindi naman natatapos sa mga challenges natin dito sa buhay na 'to eh. 'Di ba? Kahit palagyan natin ng 6 months or kahit pagawin mo 6 months and 5 years, hindi naman tapos ang problema eh, 'di ba? 5 taon na and 6 months. Ay hindi matatapos 'yan. Pero sana in 6 months time, okay? In 6 months time, ready ka na, 'di ba, na kaharapin ang isa pang responsibilidad na magmahal. Ayan, magpapasok ng isang taong espesyal naman talaga ang naging pagturing sa iyo mula pa noon at nanligaw sa iyo ng mahigit isang taon, 'di ba? Yan yung masasabi natin kaya yan. Pero okay lang yan. Kung feeling mo, ako G ako diyan eh. Kung feeling mo talagang hindi ko pa mahaharap sa ngayon yung ganitong responsibilidad at gusto ko yung ready na ako, well, physically, mentally, and emotionally, 'di ba, na magkaroon ng jowa, well, if you can wait, salamat. 'Di ba? Kasi talagang medyo kalat-kalat pa eh, 'di ba? Kalat-kalat yung emosyon ko. Nag-aalala ako para sa nanay ko, medyo worried ako doon sa sinisimulan kong trabaho rin. Dapat ganun. You have to be considerate enough if you really love that person, P-Boy. Kaya ako, I don't see no problem there. 'Di ba? Pero sabi ko nga sa'yo, kapag in 6 months time, hindi naman lumala or hindi pero nandyan pa rin yan. Oo, hindi natin masasabi yung panahon eh. Pwede 6 months, may extend na naman ng another month ng mape-pressure lang kayo. No? Pero hopefully, hindi. Di ba? Hopefully, hindi. At maging kayo na nga nitong si Yan. Pero tapos na ba ang problema? Masaya na ba after that? Of course not. It's a work in progress, 'di ba? Yun yung dapat yung maintindihan parehas. Hindi naman puro saya lang ang tatamasahin nyo kapag naging kayo na. 'Di ba? Even you, B-Boy, 'di ba? Na talagang all out ka, nanliligaw ka pa lang all out, talagang dumating ka pa sa punto na magdo-donate ka na ng sarili mong body organ doon sa nanay ni Yan na nangangailangan naman din talaga. 'Di ba? Masusukat ba natin doon yung pagmamahal? Yes, partly, 'di ba? Partly pwede. Ayan, pero you can give more. 'Di ba? You can give more. You can share your life with Yan pa nga. 'Di ba? Hindi lang body organ yung pwede mong i-share. At least the intent is there. 'Di ba? Hindi naman yung sige, bibigay ako tapos wala man lang alam mo yung nagpasikat lang. Alam natin, 'di ba, na test yung character mo doon, B-Boy. 'Di ba? Doon sa parting 'yon na talagang all out. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ano pa kapag naging tayo? And I think na nakita na rin ng malinaw yan nitong si Yan. Kaya feeling ko talagang hindi lang one step ahead ka dun sa kung may iba pa mga nanliligaw. You're a mile ahead na rin. Yun lang yun lang mag-reach out din siya. 'Di ba? Sabi mo nga she finds it hard na i-express yung sarili niya, yung nararamdaman niya at yung pagka-insulto niya kahit papaano dun sa katabilan ng dila ng Ate Jing mo. 'Di ba? Siyempre yung iba diyan magtatampo, ay nako, ayoko na makipag-usap sa iyo, ganyan pala yung ate mo, ganyan pala tingin niyo sa akin, etc. Siguro, 'di ba, naintindihan niya rin 'yon, naunawaan, and Yan gusto niya nandiyan ka pa rin. 'Di ba? Gusto niya nandiyan ka pa rin. Oo, kahit pa nga ganun yung feeling niya ay naging tingin ng inyong pamilya sa kanya at some point. 'Di ba? Kaya para sa akin, go lang.
Di ba, go lang, it's your life. Sabi mo nga, naghintay na ako ng 1 year and 3 months. Di ba? Ano pa naman yung ilang buwan na lang na hihintayin ko? Di ba? Sabi mo nga, after nun, tapos na. I mean, tapos na yung ligawan portion, magiging tayo na. So, why not? Di ba? After all, patience is a virtue. Di ba? Yung paghihintay. Kapag hindi ka marunong maghintay, no. Alam niyo sa pag-ibig ganyan pagka hindi ka marunong maghintay, yung dami mong hanash kapag kay mga yun lang magjojowa, di ba? Naghihiwalay dahil late sinundo, naghihiwalay dahil masyado maaga yung isa, ina-expect niya nandun na yung isa ng alam mo yun, tapos hiwalay na tayo, abala ka na sa time ko. Ang babaw. Ayan. Okay, sige, basa lang tayo ng ilan sa mga reaction ninyo. Sabi ni Dandan Arnai, sabi niya, B-boy, kung nandito ka man, pakigalaw ang baso. Sabi, nakapaghintay ka na. Yun ang sabi ni Dandan. Nakapaghintay ka na. Ituloy-tuloy mo na. Consistency is the key. Daig ng matyaga ang masikap. True love waits. Ano pa bang quotes ang gusto mo? No retreat, no surrender, no ID, no entry. Kaya mo yan. Fight lang. Thank you, Dandan. Totoo yun, ha? Yung true love waits. Ganun yun eh. Alam mo naman na meron talagang issue na kinakaharap sa personal at sa may family matters sila na kailangan pang-atinan. Di maghintay ka. Kesa naman half-cook. Di ba? Kahit naman sa pagkain, kahit sa pagtitimpla ng kape kapag uminit yung tubig pero minadali mo, hindi masarap ang kape, hindi masarap ang tsokolate kapag hindi nag-uumusok yung tubig. Yung parang nilalagnat lang, yung lukewarm, ganyan. Hindi matutunaw na maayos yung mga yung coffee seeds, ganyan. Nako. Kaya hindi rin dapat talagang madaliin. Okay? Sabi ni Seri Gonzales, wag nating isipin na ginagamit lang niya yan si B-Boy. Sadyang nagkataon lang na yung nanligaw si B-Boy ay medyo mabigat pa ang sitwasyon ni Yan. Kasi mahirap naman kung pagsasabayin niya tapos magkukulang din naman siya sa time, mag-aaway lang din naman sila kalaunan. Actually, yun nga nung una, okay, nagmumukhang gano'n, nagmumukhang user-friendly itong si Yan. Pero nagkaamina naman nagkausap naman yung dalawa. Ina-update kita na ganito, na ganyan, na kailangan kita kasi gusto niya rin naman makasama si B-Boy, di ba? Gusto niya rin makasama si B-Boy. Alam niyo, ganyan kayong mga girls Kunyari, tulungan mo ako dito. Ay helpless ako wala na akong ibang masakyan. Pero sa totoo lang, pwede namang maglakad papunta sa sakayan. Totoo lang, pwede namang mag-tricycle. Totoo lang, pwede naman talaga maghintay. Pero dahil nga, mention ka naman, tsaka safe ako, nakasama ka. Yun yung mga mga statement na hindi sinasabi ng kababaihan. Pero in reality, ang gusto niyan, okay lang ako makasama ka, tsaka safe ako pagkakasama kita. Di ba? That's not being user-friendly. Ayan, unless may intention ka talaga na, ay naku, madali naman tawagan to si B-Boy 'di ba? Si paangkas naman to agad tapos libre pa, 'di ba? Tapos hindi ko nga inaalok ng panggasolina niya. Wala nga akong pakialam sa oras niya Iba 'yun ang mga user-friendly. 'Di ba? Pero kapag ganito, update ka, ganyan. So subtly, ayan, paunti-unti ay nagbibigay na merong mga hidden message na ron. 'Di ba? Na gusto mo makasama yung tao. 'Di ba ikaw ganun din ang gagawin mo? Oo, at pinakikiramdaman mo rin yung sitwasyon. Okay? Sabi ni sino to? Sabi ni Paul Santos, ituloy mo lang B-Boy yung contract extension mo. Baka after niya ma-regular ka na at magkaroon ka na rin ng incentives mula kay Yan. Okay. Yan yung goal para ma-regular, para iwas sa endo. Sagot naman ni Sergio. Diba? Galingan lang. Wag magpakita ng weakness at ng tardiness. Sa paniligaw, para ho talagang ganyan. Para kang empleyado. Diba? Magta-time in ka, tapos magka-clock out ka. Ganyan. Yung time in natin, yan yung good morning. O kaya, good afternoon. Depende kung anong oras gumigising jowa mo. Pagka hindi nakapag-time in, hindi nakapag-text message, nagagalit tayo
Diba? Nagagalit tayo na di ka nag-message kanina. Kalimutan mo na ako. Ang dami mo nang ginawa. Hindi mo na ako love. Yung mga ganyan. Sigurado. May mga ganyan. Ewan ko sa inyo. Lalo na mga babae. Ayoko na lang. Sige, nasan pa? Tingin tayo ulit sa YouTube. Okay. Yan, nag-refresh naman pala. Sabi ni John Patrick Espinosa, Ox lang yan. Naniniwala ako sa katagang it's worth the wait. I think so. Diba? Totoo yan eh. Alam nyo, meron yung mga taong nagpapahintay nang walang solid o walang malinaw na rason. Nagpapahintay kasi hindi ka pa niya gusto. Nagpapahintay kasi, totoo nga yun, dahil convenience ka sa kanya, ikaw yung nalalapitan niya kapag meron siyang pangangailangan, hindi siya makapag-decide kasi hindi pa siya binabalikan ng jowa niya. Yun ang masakit. Di ba? Pero totoo yun, hindi makapag-decide na kung magiging kayo ba or hindi. May mga tao ho talagang pinipiling ganun na lang muna. Pero meron din naman yung talaga kasing overwhelmingly busy, 'di ba? Or stressful yung kinaroroonan nila mga sitwasyon. Katulad na nga nitong si Yan. I mean, ka-overwhelmed na merong renal disorder ang iyong nanay, 'di ba? Na alam nyo pa lang, 'di ba? Syempre kailangan mong asikasuhin 'yan. Meron kang trabaho na inaayos, ina-applyan, ganyan. Medyo syempre career mo naman 'yan, yung kinabukasan mo rin 'yan as an individual. Tapos sasabayan mo ko ng panliligaw, kukulitin mo na ako ngayon ng ito lang naman. Oo, maganda 'yun. Maganda yung merong maghahatid, merong susundo. Maganda yung merong aalalay sa'yo, merong dadamay sa'yo. Maganda yan. Pero, meron hong ano yan eh. Kung merong kaliwang pisngi, merong kanang pisngi yan eh. Alam niyo naman kayo, di ba? Sasabihin na, nandito ko, sasamahan nga kita eh. Hindi naman kita pababayaan, alalayan kita, ihahatid kita, susunduin kita. Pero anong kapalit nun? Ipe-pressure nyo sa oras yung tao. Di ba? Ipe-pressure nyo. Anong oras ka ba ihahatid? Anong oras ka ba susunduin? Bakit late ka? Di ba yung na-late ka lang ng konti? Dati, pagka na-late ka ng konti dahil marami kang ginawa, payapa ka pa rin makauwi sa bahay. Pero ngayon, na-late ka ng 15 minutes or an hour, nakauwi sa bahay, kailangan mo nang mag-prepare ng paliwanag sa jowa. Di ba may mga ganon? Kaya parang, teka lang, may mga tao kasing sa dinami-dami ng iniisip ko sa maghapon, para sa pamilya ko naman, hindi lang naman para sa akin yan, medyo maghintay muna itong love life. And that's fine. Diba? That's fine with me. Yung ginawa ni Yan, B-Boy. At least, ngayon, mas malinaw na ang estado mo. So, ang masasabi lang namin, hopefully, in 4 months time ay meron kang update sa amin at sana very optimistic naman kami no na malampasan nyo, 'di ba? Yung lumampas ka na sana sa ligawan portion na 'yan. At na maging kayo na talaga nitong si Yan, 'di ba? Mabawasan na yung mga stressors niya. Ayan, at kayo na ang maging stressor ng isa't isa. Okay, para masaya. Para tulungan. Ay nako mga kapamilya, maraming salamat. Thank you B-Boy, thank you Yan. And of course, thank you sa ating mga napakagagaling ngayon na mga dramatista. Sana ang update sa atin, wag umeksena itong si Tito Dan. Baka si Tito Dan tsaka si B-Boy pa magkatuluyan eh. Si B-Boy, ginampanan ni Dan Capusyon, si Yan, Jamie Rubio, si Tatay, ang nagboses ay si Jag Kamat, Ate Jing, Matabilang Dila, ay nako, very present naman pala today si DJ Bea. At ang isa pa nating malupit na DJ dito, ano ba yan? Si Tito Dan. Baka Tito Dan ha, baka naman si B-Boy, ang dami mo laging pinagagawa si Tito Dan, ginampanan ni DJ China Pops. Ayan, thank you so very much. At syempre, si Efren. Alam niyo ba kung bakit Efren yan? Si Chan Palma.
Oo, kasi siya nga yung friend ni B-Boy sa storya. Friend siya eh. Di ba? Sinong friend ni B-Boy sa storya? Friend. Anong papangalan natin? Friend. Okay. Ayan, ang writer natin for today ay si DJ Bea and of course ang ating editor si Joko Loco. Maraming salamat dear MOR team. Kakadiri yung Joko. Friend eh. Friend. Balik na lang ulit natin yung yung cast of characters. Nahihiya ako magpakita. Ayan, pero mga kapamilya, bukas ulitin po natin ito kasama ang ating mga magagaling na mga dramatista. Pero bago yan, maraming salamat nga po sa inyo and happy birthday once again. Kaya Boss Jason Uy. Ayan, ang butihing hobby ni DJ Bea. Happy birthday, brother. And may have many more to come. At syempre ang aming patikim para sa ating storya tomorrow. Ano nga ba? Paaasahin din ba tayo? Paghihintayin ba tayo? Sigurado maghihintay tayo kasi bukas pa ang start nito eh. Ano nga kaya ang timpla? Maganda kaya? Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Sige. Kung makakapagpasaya sa'yo yung makita siya dito at makasama sa pagbabike, go lang. Sasamahan kita. Support kita. Kung saan ka sasaya. Dear MOR Binitin. Parang masakit sa puso. Sa puso yun. Sakit yun. Biniti. Tapos, alam niyo kung bakit? Ba't binitin? Kasi, sabi nung pa-teaser natin, support. Bitin. Sumuport lang. Support. Pero mga kapamilya, maraming salamat po. Bukas, antabayanan nyo ano bang bibigay sa atin ng kwentong yan. Dear MOR Binitin. Sana hindi po kayo nabitin. Thank you sa lahat ng mga nagstay hanggang matapos ang ating programa. Ayan, at syempre, sa ngalan po ng aking partner na si Bea, ayun, narinig nila ang ating pagbate. Ayan, ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. Lagi nagpapaalala sa inyo. Stay safe, stay healthy. And of course, kahit anong mangyari mga family, you stay in love and stay happy.